Ang paniniwalaan natin sa oras na ito, yung sinasabi mismo ng Biblia, itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Wala na pong second chance ang isang tao pagtapos niya pong mamatay. Pag namatay ang isang tao, according dito, sabi dito, dahil pagkatapos pong mamatay ay ang paghuhukom. Malinaw po yan, pagkatapos mamatay ng isang tao, haharap tayo sa hukom, si Jesus, at huhukuman niya tayo kung tayo sa kanan o sa kaliwa, kung tayo sa langit o sa impyerno, dalawang lugar lang. Yung salitang sakana ako magbabago, sakana ako tutulo sa Panginoon, sakana ako maglilingkod sa Panginoon. Para bang ang sinasabi natin doon sa word na sakana, parang kiniklaim natin na hawak natin ang oras. Hindi natin hawak ang oras. Tama po ba? Hindi natin hawak ang oras. Kaya yung oras ng paglilingkod at pagbibigay ng buhay sa Diyos ay hindi bukas, ngayon. Baka ang salitang sakana, mamaya na at saglit lang ay huli na. Tama? Pag sinabi natin, Lord, bago na ako maglilingkod sa iyo, saka na ako totodo, o mamaya na, saglit lang, yung mga ganong mga ugali, para bang pakiwari natin, tayo yung may hawak ng oras natin, then ipinapaalala ng Panginoon sa oras na ito, siya ang may hawak ng buhay. The moment na kinuha tayo ng Panginoon, yung mga bagay na iniimpok mo, yung mga bagay na meron ka, totally wala lahat yan. Haharap ka sa Panginoon na zero. Ikaw lang mismo. Iba't iba ang ating mga karera o laban sa buhay, pero pare-pareho tayong nagnanais na manalo o magtagumpay. Subalit, huwag nating kalilimutan ang ating spiritual na karera o lakbayin sa buhay. May journey tayo spiritual, at yun ang huwag niyong kakalimutan. Yes, nag-aaral ka na mabuti sa school. Nagtatrabaho ka na mabuti sa kumpanya. Walang problema dyan. Pero walang eternal value dyan. Hindi porke nag-aral ka na mabuti, pupunta ka sa langit. Hindi po. Hindi porke nagtrabaho ka na mabuti, pupunta ka sa langit, hindi po. Alam nyo, sa totoo lang, ako bilang pastor, na-appreciate ko yung pagpunta nyo sa simbahan. Natutuwa ako at masayang-masaya ako how much yung Diyos na pinupunta natin sa simbahan ito. Pare-pareho tayong pumupunta sa simbahan para sa Diyos natin. Amen. Kung masaya po ako, mas masaya ang Diyos. Dahil ang pinunta natin dito sa simbahan ay siya. Amen. Gusto mo bang manalo sa takbuhan o sa karera ng buhay espiritual? Gusto mo manalo? Ang sabi ni Pablo, tumakbo ka ng maayos. Hindi sinabing tumakbo ng matulin. Sabi ko sa inyo, ang buhay Kristiyano, hindi pabilisan, hindi po. Ang buhay ng Kristiyano, hindi pabilisan, kundi patatagan, patibayan, at patapusan. Kailangan matapos mo. Hindi ka kailangan mauna. Sinabi ni Pablo, itong ating karera ng buhay bilang isang Kristiyano, tinuro ni Pablo, kung gusto mo magtagumpay sa buhay, manalo sa buhay, kailangan mamuhay ka ng tama sa mundong ito. Magulo na ba? Meron ka bang makakilala na pasama na ang buhay? Kapatid, kung Kristiyano ka, kung pasama ang buhay nila, hindi ikaw. Kapatid, sa panahon ngayon, darating ang panahon, susubukin yung pagiging Kristiyano natin kung talaga bang tunay tayo o hindi. Ang inaabangan ko na maranasan ng simbahang ito, maranasan mong kausapin ng Diyos at makinig ka sa Diyos. Nagsasalita pa po ba ang Diyos sa simbahang ito? Buhay ang Diyos natin. Tandaan nyo, mga Kristiyano tayo at ang Diyos ang dapat master ng buhay natin. Pag may sinasabi si Lord na i-give up mo, i-surrender mo, hindi niya yung kukunin na walang kapalit. May mas the best na ibibigay. Kapatid, gusto mo manalo? Tumakbo ka ng tama, tumakbo ka na may disiplina, tumakbo ka na mayroong pananaw na maayos, may goal, at lastly, tapusin mo yung takbuhin. Ayos lang na matisod ng mga tao sa atin dahil nangangaral tayo ng totoo. Kasi si Jesus, maraming natisod kay Jesus dahil nagsasabi siya ng totoo. Pero ang problema, ito. Pero hindi ayos na dahil sa ating masasamang asal, maraming lumalayo at ayaw na maging Kristiyano. Sabi ni Mahatma Gandhi, kung mamumuhay lang ang mga Kristiyano na katulad ni Kristo, ang buong mundo ay magiging mga Kristiyano. Sabi ni Mahatma Gandhi, gusto ko si Kristo pero ayaw ko sa mga Kristiyano. Bakit? Bakit po? Bakit niya sinabi yan? Dahil marami pa rin mga Christian ang may, dalawa, masama pa rin mga asal at last, nakatitisod na pamumuhay. Tandaan po natin bilang mga Kristiyano, the moment na kiniklaim natin sa sarili natin, Christian ako, pero mayroon pa rin tayo masasamang asal, katitisuran tayo ng mga tao. Yun ay isang nakakatisod na pamumuhay at huwag kayong magtaka, isang araw, wala akong madadagdag sa ating simbahan at wala tayong mauwin ng mga tao para kay Lord dahil gusto nila si Lord pero ayaw nila sa atin.
Pagpapasok ka sa karera ng buhay, sa espiritual na karera ng buhay, kapatid, huwag kang magbibit-bit ng asal na inggit. Sa madaling sabi, huwag tayong magbibit-bit ng kasalanan sa ating journey papunta sa finish line. Hindi ka mananalo kapag sumuko ka sa laban. Meron ka bang pagsubok? May problema ka ba? Kapatid, huwag kang sumuko. Hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka patalo. Subalit hindi ka matatalo kapag ikaw ay nagpatuloy at tinapos mo ang laban. May pagsubok ka ngayon, mayroon ka mga challenges na kinakaharap ngayon, pagtagumpayan mo. At huwag kang sumuko dahil the moment na sumuko ka, dun ka pa lang masasabi, madideclare, talo. Pero the moment na mayroong pagsubok, may malalaking pagsubok, pero tuloy-tuloy ka pa rin, hindi ka kailanman madideclare na talo na, kasi bakit po umuusad ka? Hindi mo kailangan mauna, kailangan mo matapos yung karera. Hindi mo kailangan mauna. Dahil ang buhay Kristiyano hindi naman paunahan. Tayo ay tumatakbo hindi para manalo ng mga bagay na pangmundo. Hindi ka dapat tumatakbo. Lord, kaya ako, Panginoon, nagtumatakbo sa karera, espiritual na karera para manalo, hindi na mga bagay sa mundo, kundi upang manalo tayo ng mga espiritual na bagay tulad ng ating Kristo. Run the race. Takbuhin mo yung takbuhin na iniatang sa iyo ng Panginoon. Run the race. Magkakaiba man po tayo ng takbuhin, run the race. Tapusin mo natin ang takbuhin. Sabi dito, run well, run with discipline, run with a purpose, finish the race, and praise the Lord. Run the race, and win the prize. Doon tayo magtatapos. Amen po ba? Takbuhin natin ang takbuhin iniatang sa atin ng Panginoon at hindi lang basta natin tatakbuhin yon, ang ating aim, ang ating layunin sa buhay, makuha natin yung prize na nakalaan para po sa mga taong magtatagumpay.